Kasi pag sinabi yung loop, yung buong circuit na. So hindi mo na kailangan i-times 2 yan. So tina-times 2 lang natin siya pag nakalagay yung single conductor, single wire, or per wire. Baka marangan kita dyan eh. Sinabi niya, for example, loop resistance or yung go and return. So automatically wala nang times 2 yun, ha? So pag ginawa natin to ay syempre A to B pa rin. Then, kinukuha natin yung voltage drop around 400 meters. Ano pa bang given natin? Yan tayo. Yung loop resistance. 2 times 10 raised to negative 5 ohm per meter. As well as yung kanyang current na 1 ampere per meter. Tama di ba? 1 ampere. So, may 220 volts tayo dito. Di ba, videoan mo daw dyan? Okay. Ano yung VEC ko? Voltage drop. IR. Diba? Ano yung current natin? 1 ampere per meter times 400. Yung resistance ko, 2 times 10 to the 5 ohm per meter times 400 ulit. So yan yung DAC. 3.2 volts. So clear ba? 3.2? Okay, 70. 250 meter 2-wire DC distributor fed from one end is loaded uniformly at the rate of 0.8 ampere per meter. The resistance of each conductor, so each yan. So ibig sabihin 2IR gagamitin natin yung voltage drop. Find the necessary voltage at the feeding point to maintain 250 at the end of the distributor. So, point A, point B. Nanap natin itong voltage na to. Ito, alam natin na 250 volts yan. Kasi Then, ampere meter. 200 meters yan. Tapos, meron pa tayong 0.8 ampere per meter. And yung ating resistance is 0.00 ohm per meter. Ayan yung mga kailangan natin. Ayan yung mga given natin. So, B minus 250 is equal voltage sa AB. So, B minus 250, ano yung voltage sa AB? 2 times current, 0.8 ampere per meter times 250 meter times 0.0002 ohm per meter times 250 meter. So, yan yung I, tapos yan yung R. So, voltage is 70 volts. So, itong example natin is divided into different cases. Ha? Yung mga example natin from 1 to 17. Yung case 1 natin is concentrated. Ito yung ayaw nung sekretary niya. Di ba? Ito yung ayaw mo last time, yung concentrated load. Ibig sabihin niyan, kung meron akong distributor from A to B, meron akong voltage dito, meron akong mga loads dyan na different values. I1, I2, I3. Mahirap kasi daw yung drawing. Okay, concentrated load. Yung pangalawa, ito yan, yung case 2. Uniform loading. Actually, ganyan pa rin naman yan. A papuntang B. Kaso dito, meron kang multiple na uniform yung current. Ito kasi magkakaiba. Ito, I per meter lumalabas. Kaya uniform loading siya. Then meron tayong huli. Case 3.
combination. Yun lang. Ginawa na natin ito last time, yung previous. Ang nangyari naman dito, meron tayong A papuntang B. Tapos, voltage. Pwede lang sabihin dito, meron kang IA, IB. Tapos dito sa part na to, concentrated yung load mo na current per meter. Pero same analysis pa rin siya. Wala pa rin tayong problema. Ano pa rin ba ginamit nyo? Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's current law, Ohm's law. Yun lang naman. So, pwede nyo naman balikan yung Ohm's law niya, di ba? B, IR. Hack method. Diba? Oh, tapos ano makukuha mo dito? Hour. Ano pa ba yan? Ito, pag squared natin papunta dito, power mo, di ba? Pag squared mo. Ito, pag squared mo rin, power mo. Power pa. So, yun lang yung kailangan nyo tanda. Okay. This is if fed at 1 point. Meron tayong B fed at both points. Nasa canvas naman to, pero sinusulat ko lang ulit ha. So yung fed at both points, may dalawang case yun. Equal and unequal. And under sa equal and unequal, itong tatlo. Case 1, case 2, case 3. Ganun rin yung pagdating dito. Case 1, case 2, case 3. So tatlong cases lang yan. Now, pag rinowing natin yan, so let's say A, B, tapos naglagay ako C, D, at saka E. Sabihin natin may voltage ako, so may current ako. Hindi mo siya masasolve directly na ganyan. So ang gagawin natin, hatiin natin sa dalawa. Kung saan may gitna, doon ka hatiin. So, or kung ano man yung gusto mo. Ito walang problema, tatlo. So, gitna yan. Pag-apat, 5, 6, ikaw na bahala kung saan gusto hatiin. So, hatiin natin to. C. Sabihin natin D1. Kasi yung isa, D2. D2. E. Tapos, D. Tapos may voltage ka. C. Ay! Ang tatandaan lang natin, D1 plus D2 is equal to D. So, wala kang problema dito, as is pa rin. Para ka lang nag-solve ng dalawang fed at 1 point. Yun lang yung mangyayari dito. Okay? So, yan yung didiscuss natin maya-mayang konti. Okay? So, questions muna sa 1 to 17. Or sa example. So, kung magpupuis tayo sa Friday, kaya na. Hindi pa na. Hindi pa. Next week tayo magpupuis, Wednesday. Wala na ako. Wala tayong magagawa eh. Ako lang prop nyo. So yun, if ever naguguluhan, may consultation hours naman ako, 1:30 to 4:30 ng Friday. Kung hindi pa rin enough yun, pwede naman kayong mag-sit in sa S1. Pwede rin yung S1 mag-sit in sa S2, wala akong problema doon. Huwag lang kayong mag-sit in pag may exercises or let's say pag may bumibisita. Pag may accreditation, ganun lang. Wag lang kayo sit-in. Pero the rest, okay lang. Basta pag nag-sit-in kayo, siguraduhin nyo na makikinig kayo at hindi kayo manggugulo. Diba, Arias? Okay, sige. Pwede nyo munang kopyahin. Yes. Or picturean. Then, Thank you, sir. Siyempre, papanoorin natin to pag engineer na tayo, di ba?